praise. Okay. Hello, church. God is good. All the time, And all the time. God is good. And today's scripture reading today is Romans chapter 8, verse 28 to 30. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate them, he called them, he also justified, and whom he justified them, he also glorified. This verse means that we know God's will so that we may obey and walk in it. Each of us is special to God, and we know that God has a plan and a purpose for us. We must live for God's will. We must live for Jesus' cause in your life. Jesus calls us to establish right priorities and put first things first. We are to view the will of God as a way of life. Thank you. Amen. Hallelujah. Thank you, Brother Sam. Once again, God is good. All the And time, all the time. God is good. Come on, let's all stand and let's give him praise. Amen. Hallelujah. Come on, let's give him praise. We glorify and hallelujah, worship you, oh God. Hallelujah. Come on. Praise him, you heavens and all that's above. Praise him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise him. Praise him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise you in heavens and waters and skies. Let the whole earth praise him. Great power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great
choice but to believe that the burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burning and bitter. Nothing can just keep them moving. Oh, you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. 'Cause when we're sun is found its way back home. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart, you changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah. At last another one. I am free. I am free. I am free. At last another one. I am free. I am free. I am free. At last another one. I am free. I am free. I am free. At last another one. I am free. Oh, I am free. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart, you changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah. We thank you, Lord God. Yes, Lord. Yes, come on. Let's give our highest praise to our Lord Jesus. Oh, hallelujah. We thank you, Holy Spirit, for your presence in this place. Oh, we worship you, God, in spirit and in truth. Hallelujah. Lord,
sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stay. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Oh, hallelujah. Come on, let's worship the Lord. My shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise. Hallelujah! Shout to the Lord! Shout to the Lord of the earth. Let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your love, oh God. Thank you for your grace. Thank you for our hope, oh God. And thank you for the peace that surpasses all understanding. Oh, hallelujah. Oh, you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you.
let's worship the Lord in this place. Hallelujah. We give you the highest praise, Lord. We honor you, O God. We worship you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Oh, Rabahaya Rasika Rababakanda. Oh, Rabahaya Rasika Rababakanda. Rabahaya Rasika Rabakanda. Oh, we praise your wonderful name, Lord Jesus, the King of kings and the Lord of lords, the bright and morning star, the miracle worker, our divine healer. Hallelujah. Thank you. Heavenly Father, we come to you, O God, this afternoon to thank you for your unfailing love. Thank you, O God, for your divine protection, that truly, Lord, you are our fortress, our deliverer. You said in your word, Lord, in the book of Psalms 91, that he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, in Him will I trust. He shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. Under His wings shalt thou trust. Lord, thank you for your divine protection. Thank you, God, for your love for us, Lord. Lord, thank you for your faithfulness. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Your compassions fail not, O God. Great is your faithfulness. Hallelujah. Lord, I pray today, O God, bless your speaker that will preach your word, your message, O God, and open our hearts to trust you in your truth, Lord. Let your word go forth with power and with authority and with understanding. Lord, bless all your people today, O God, even to them that join us online, O God. Whatever they need, Lord, answer them. And we give you back all the praise, all the honor in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Good afternoon, my brothers and sisters. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Hallelujah. To those of you that join us online, greetings in the name of the Lord. Amen. Hallelujah. In Malachi chapter 3, verse 10, the Bible says, bring ye the tithes into the storehouse. Amen. And God said, so that there may be meat in my house. And prove me now herewith, for I will open you the windows of heaven and pour you out the blessing that you don't have enough room. Amen. And I will rebuke the devourer for your sakes. And it says in Genesis chapter 8, verse 22, that while the earth remaineth, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall never cease. Amen. Hallelujah. Let's pray for the tithes and offerings today. Lord, we thank you, God. You said in your word, Lord, that whosoever sows sparingly will reap sparingly, but whosoever sows bountifully will also reap bountifully. And you love the cheerful giver, O God. Bless your people, Lord. Bless their finances, all their job and their business, O God. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Our guest speaker today is from all the way from Durungan Punta, mga tagang Pangasinan. She is the sister of our beloved pastor, my wife, Alona Sabangan. She used to work as a government employee at Department of Public Works and Highways for 18 years. But now she's retired and serving the Lord full-time. She's an ordained pastor of Church of the Lord Ministry, Pangasinan. Let us all welcome. She's the wife of Pastor Danilo Cortez. Let us all welcome Pastor Aleli Paras Cortez. Welcome to Church of the Lord Ministry, COG. Thank you, Pastor Lawrence.
Again, let's stand up and we worship the Lord. Come, Holy Spirit, Come on, let's worship the Lord. fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Holy Spirit, fall afresh on me. Hallelujah! Tayo magpuri sa Panginoon. Come, Holy Spirit, Tayo magpasalamat sa kagalingan. fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Hallelujah. One more time. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fall afresh on me. Fall afresh on me. Let us pray. Let's bow our heads. Oh, hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Most holy, almighty, and everlasting Father, we come before your throne of grace with hearts full of reverence, gratitude, and love. We thank you for the precious gift of life, for your unfailing mercy that is new every morning, and for your amazing grace that has carried us through another week. You are our Creator, our Redeemer, our Provider, and our faithful Father. There is no one like you in heaven and on earth. All glory, honor, power, and praise belong to you alone. Lord, today we gather in one body in Christ to worship your holy name. We acknowledge that without you we can do nothing. We
we surrender our hearts, our minds, our plans, our burdens, our desires into your loving hands. Search us, O God, and clean us for every sin. Forgive us for every word, thought, and action that has grieved your Holy Spirit. Wash us and make us pure through the precious blood of Jesus Christ, so that we may worship you with cleansed hands and pure hearts. Heavenly Father, we welcome the presence of the Holy Spirit into this place. Fill every corner of this sanctuary with your peace, your joy, your love, and your power. Let every heart be softened, every distracted mind be focused on you, and every weary soul be refreshed by your presence. Break every chain of fear, discouragements, anxiety, bitterness, and unbelief. Let your perfect peace rule in our heart as we lift our voices in worship. Lord Jesus, be the center of everything we do today. May every song we sing glorify you. May every prayer offered rise before you like a pleasing fragrance. May every testimony strengthen someone's faith. May every word preached be filled with truth, wisdom, conviction, and the power of the Holy Spirit. Anoint your servant who will deliver your word. Give them boldness, clarity, humility, and compassion, so that your message will transform lives and bring glory by your name. Father, we pray for your family represented here today. Bless every home with your peace and protection. Strengthen marriages with love and faithfulness. Guide parents with wisdom as they lead their children. Draw every son and daughter closer to you, and let entire households come to you and follow Jesus Christ. Thank you for the blessings and opportunity for preaching of your word here in Hawaii. Thank you, Lord. Hallelujah. We also lift up those who are carrying heavy burdens. Comfort those who are grieving. Heal those who are sick in body, mind, or spirit. Encourage those who feel discouraged. Restore those who have wandered away from you. Provide for those facing financial difficulties. Open doors of opportunity. Grant breakthroughs according to your perfect will. And remind us that you are faithful to your promises, O God. Lord, increase our faith. Help us to trust you. Even when we cannot see the way ahead, teach us to walk in obedience, to love one another sincerely, to forgive us. You have forgiven us, as to live as faithful witness of your grace. May our lives reflect the character of Christ, so that others will be drawn to your saving love. As we begin this Sunday fellowship, we dedicated every part of this service to you. May your will be done in worship, in the preaching of your word, in your fellowship, and in every heart that is present. We declare that you are our refuge and strength, our healer, our provider, our defender, and our coming King. We believe that nothing is impossible for you, and we trust that you will accomplish your good purposes in our lives according to your perfect wisdom and love. Amen. To you alone, O Father, through your Son Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit, belong all glory, dominion, and praise forever and ever. In the mighty name, powerful and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Thank you, music team.
Good morning to everyone. God is good. And all the time. Praise the Lord. Oh, hallelujah. It's nice to be back in Hawaii. Amen? Masaya ba kayo na ako ang tumayo ngayon? Sabi nga ni Pastora, sabi niya, ikaw ang tatayo sa Sunday. Agad-agad. Sabi kong ganun. Kaya ito, hindi natin mapahindihan ang Panginoon. First of all, introduce ko muna ang aking, let me introduce myself. I'm Aleli Cortez, one of the pastor of Church of the Lord Ministry in Philippines, in Orbistondo, Pangasinan. Kami mag-asawa po ang tumatayo doon. Ang asawa ko po ay si Pastor Dan Cortez. Kami po ay may 4 na anak. Ang aking panganay si Danica, isang nurse. Ganon din si Daniel. Ang pangalawa si Daniel, isang IT. The networking po siya. At aking animation. And praise the Lord, yung aking bunso ay naglilingkod sa Panginoon, si Dale. Ang aming nag-o-organ, nag-keyboard, maski hindi niya alam, sumunod siya. Amen? Kaya, ako po pero kilala nyo naman po ako lahat na kapatid po ako ni Pastora Alona at brother-in-law ko po si Pastor Lawrence. Kaya, nung way back 2019, when we first came here last November 2019, natatandaan ko po, it's Thanksgiving. Kasama ko po noon ang aking husband, si Pastor Dan. Natandaan ko pa nga nung tayo ay naggawain doon po sa bahay ni na Sister Beth. And now, this is my second time, hallelujah, nakabalik po ako. Amen? At naging 4th of July pa. But this time, ako po ay nag-iisa. Iniwan ko po si Pastor Dan dahil siya naman ang tatayo doon sa Orbistondo. Ayaw niyang iwanan yung kanyang mga anak doon. Nung una naming pagpunta dito, ako ay isa lang, ordinary member lang po ako. Sabi ko nga kay Pastora Alona, wag mo na akong pati testimony, takot po ako mag-testimony. Ayoko pong mag-testimony. But now, is another blessings. Bakit blessings po ang aking pagbabalik dito? Hindi lang makapasyal o mag-travel. Pero andito ako ngayon sa harapan ninyo bilang isang servant of God. Hallelujah! Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na itong pagpapalang binigay niya sa aming mag-asawa bilang maglingkod sa Kanya ay isang promotion. Dahil tumatayo na po ako sa inyong harapan bilang isang pastor. Amen? And I am very blessed na kaping mag-asawa ay naglilingkod na sa Panginoon. Of course, ginamit sina Pastora Alon at Pastor Lawrence na sabi nga nila, it's time naman to way back na magpasalamat kayo sa Panginoon. Maglingkod kayo. Pero pinag-isipan po namin yon ng may 3 months. Kasi hindi naman po basta-bastang tumayo ka. Mahirap po. So, humingi kami sa Holy Spirit, humingi kami sa Diyos ng sign. Nung habang kami ay, nanggaling kami sa San Carlos, tapos nag-worship kami mag-asawa, tinanong namin sa Panginoon, Panginoon, kami ba ay maglilingkod? Tama-tama po. Bigla pong may tipan. Ano ho ba yung tipan? Bahaghari, rainbow na nakaturo po sa Orbistondo. Amen? Kaya na po yung signs na kami ay naglingkod po doon. Kaya,
Ang aming church, doon po sa Sabangan Family. Thank you po sa inyong lahat sa support. At kayo ang ginamit sa pangangailangan. Higit sa lahat, sina Pastor Alona, Pastor Lawrence. At dahil dyan po, maraming kaluluwa ang tumanggap sa Diyos na buhay. Amen? By the grace of God, I thank the Lord na nakasama ko pang aking sister. Bagamat, 1 month lang ba ako dito, Pastor? Ginawa niya hanggang August 30. Parang hindi 1 month yung Pastor. Parang 2 months, sabi ko. Pero tingnan natin. So, kasi po tuwing may pinagdadaanan yung aking sister, tumatawag po agad yan. Umiiyak. Akala nyo napakatapang nun, pero iyakin yun. Yung aking sister. Sabi niya sa akin, although nandyan naman po kayo na gumagabay sa ganyan, hindi nyo siya pinapabayaan, pero sabi niya, kasi nalulungkot siya, kasi wala daw man lang side niya na nakakasama niya dito. Kaya nung una, tumatawag po si Pastor Lawrence. Hindi ko po nasagot. Kasi gusto niya i-surprise ang aking sister. Alam niyo naman yung kanyang pinagdadaanan. Ngayon po, ang tumawag na po sa akin si Pastora Alona. Sabi niya sa akin, sis, punta ka dito sa Hawaii. So ako pala ang na-surprise. Hindi si Pastor Alona. Ha? Ganun ako. Pero no comment po ako. Napatigil lang po ako. Sige, kailan ako pupunta dyan? Amen? Kasi pag ang kapatid mo talaga, hindi mo yan mapahindan. Ganun ang sitwasyon. Kaya, ayun, kinabukasan, flight ko na. Praise the Lord. At ngayon, narito ako ngayon. Nagpipraise po sa inyo. Palakpakan natin ang Diyos ng bahay. So, bago po simulan, nagsisimula pa lang po tayo, sige. Bago po tayo magsimula sa aking preaching, sabihin muna natin lahat ito. My God is the creator of all things, the Alpha and Omega. Malakas pala. Akala ko yung mga anak ko lang sa Orbiston, ang lakas nilang magganyan. Mga bata pa kasi. He is holy, sovereign, and righteous. He is truth and He is love. He is my Savior and He is my Redeemer. He is my healer. He is my provider. He is my protector. He is my wise counselor. He is my strength and every weakness. He is merciful to me, faithful, patient, compassionate, and gracious. He is my hope, my peace, and my joy. Oh, hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Laging natutuyot ang aking lalaman. Iba pala mag-preaching dito po sa Hawaii. Kahapon po kasi, na jet lag po ako. Pumunta pala sina Sister Beth, Sister Leslie, Sister Ning. Ning ba? Sa Sister Siling. Talagang hindi ko kaya yung aking katawan. Hindi nga lang po, jet lag yun Parang natrangkaso po ako. Praise the Lord. Sabi ko, Lord, tatayo po ako. Mahabag ka naman sa akin. Pagalingin mo na ako. Kinabukasan po,
parang walang nangyari. Magaling na ako. Because ngayon ay Sabbath day. Tayo magkikita at tayo makikiconnect sa Panginoon. Amen? Kaya, ang ating pag-uusapan po ngayon, next slide. Next slide. A financial blessing, God's way to biblical prosperity. In Deuteronomy 8:18, buksan natin ang ating banal na kasulatan. But remember the Lord your God, for it is He who gives you ability to produce wealth. Tatagalog ko po. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh, na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. O, sinabing yumaman kayo. Palakpakan ninyo ang ating Panginoon. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Marami po sa atin na ang desire financial blessings. But God's purpose is greater than simply making us wealthy. Ngunit ang layunin ng Diyos ay mas dakila kaysa simpleng pagyamanin ka. Ako, tayong lahat. Sa Bible po, financial blessings is not about greed or luxury. It's about God's faithful provision so that His children can meet their needs, bless others, and advance to His kingdom. He knows our daily needs. Alam niya ang ating pangangailangan. And He delights in blessings those who trust and obey Him. However, His blessings come with responsibility. Mayroon po yung responsibilidad po dyan. Hindi basta-basta po. He blesses us so that we may become a blessing to others. Alam niya ang ating pang-araw-araw na pangangailangan at nalulugod siyang pagpalain ang mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Amen? Gayunpaman, ang Kanyang mga pagpapala ay may kasamang responsibilidad. Pinagpala niya tayo upang tayo ay maging isang pagpapala sa iba. Amen? Kaya sabihin natin pong lahat, my God is my provider. Kaya ang ating main number 1 topic, God blesses His people financially according to His purpose, His timing, and His principle. God is our source or every financial blessings. Sinabi po dito sa Philippians 4:19, ang ganda po nitong verse na to. And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Jesus Christ. At pupunan ng aking Diyos ang lahat ang inyong mga pangangailangan. Oh, hallelujah! Ayon sa Kanyang maluwalhating kayamanan na matatagpuan kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Si Apostle Paul po wrote this verse to thank the believers in Philippi for generously supporting his ministry. They gave faithfully even during difficult times. Paul assured them that because they had trusted God with their resources, God Himself would provide for their needs. Kahit sa panahon ng paghihirap, hindi nawala ng pananampalataya ng Diyos si Apostle Paul. God does not promise to satisfy every selfish desire. Yung ating pangangailangan lang. But He promises to provide everything we truly need. Amen? Hallelujah. Our job may be the channel of provision. But God is the true source. Wala na pong iba. Ang Diyos lamang. Job can change. Business may rise and fall. Economics fluctuate. Di po ba? But God never changes. Hindi nagbabago ang Diyos sa atin. Kaya palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hindi nagbabago ang Diyos sa Kanyang pinakako sa Kanyang mga anak. When we depend on Him first, sinabi po dito, first, unahin po siya. Our faith remains secure regardless of
circumstances. The Israelites received manna every morning in the wilderness. They have no farms, no businesses. Wala po silang hanap buhay. And no income yet. But yet, God faithfully provided daily. Kung gusto nyo pong basahin, nasa Exodus 16 po lahat yun. God's provision is not limited by our circumstances. Maarang limitado ang ating kakayahan, kabuhayan, o mga oportunidad. Ngunit ang kapangyarihan at paglalaan ng Diyos ay walang hanggan. Hallelujah. Amen? Kaya niyang nagbukas ng mga pintuan. Ayan sabi ng Panginoon. Kaya niyang magbukas sa'yo, sa akin, sa ating lahat, mga pintuan na hindi kayang buksan ng tao. Hallelujah. At maglaan sa parang hindi natin inaasahan. Kaya mag-expect kayo. Expect. Galing pa po ako ng Philippines para sabihin lang sa inyo, mag-expect kayo ng miracle. Amen? Ang pag-expect naman ng miracle, hindi lang po sa financial, kagalingan, lahat po. Amen? Ang ating tungkulin ay manatiling magtiwala. Yun lang po ang dapat. Masunurin at nananalangin. Sapagkat ang Diyos ay tapat, natutugon sa ating mga pangangailangan ayon sa kanyang perpektong kalooban at tamang panahon in God's time. Amen? So number 2, God blesses those who put Him first. Unahin ang Panginoon. Dito po sa Mateo 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all, sinabi po dito all, hindi lang kalahati. All these things shall be added unto you. Amen? Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Jesus taught His disciples not to worry about food, clothing, or tomorrow. Instead, He instructed them to prioritize God's kingdom above material concerns. Many people chase money first. Tayo naman talagang ganun Ang inuuna natin, maghanap buhay, di po ba? Kailangan naman natin talaga yan. And hope to find peace later. Saka na, ganun tayo. Jesus teaches the opposite. Hindi ganun ang Diyos na tinanggap natin. Pursue God first and trust Him to care for your needs. Amen? Ang iba sa atin, sabi, magsasamba ako o maglilingkod ako, basta ibigay muna ni Lord ang aking kailangan. Mapapagaling mo lang ako, Lord, hindi ako absent sa presensya ng Diyos. Pero gumawa ng paraan ang Diyos para maranasan mo ang kanyang presensya at ngayon ikaw ay gagaling. Amen? Praise the Lord. Sa ibig sabihin po, ang unahin mo ang Panginoon, honoring Him with our income, living honestly, being faithful in worship, obeying His word. Kaya tumawag po si Pastora Alona. Iano ko lang po yung being faithful in worship. Tumawag po ako na po ang tinatawag ni Pastor Lawrence. Sabi po niya, nasa hospital pa pero nag-rebuke pa. Sis, sabihin mo nga sa kanila, bakit ganyan sila mag-worship? Kaya obeying His word, trusting Him every season. When God is first, money become a servant rather than a master. Amen? Solomon asked God for wisdom instead of riches. Di po ba? Paalam niyo po yung istorya ni Solomon. Anong hiniling niya? Wisdom and knowledge. Because he sought God's will first. Alam niya na ang Diyos ay ibibless siya ng wisdom. Hindi lang po wisdom ang natanggap ni Solomon. But the wealth, honor, and peace. Amen?
Kaya basahin niyo po yung 1 Kings, chapter 3, 5 to 13. Nandun po yung istorya. Maganda yung istorya po ni Solomon sa Biblia. Kaya number 3, faithful stewardship opens the door to greater blessings. Sinabi po dito sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Sa Tagalog ko po, maganda po sa Tagalog. Ang mapagkakatiwalaan sa malit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Amen? Ang mandaraya sa malit na bagay ang mandaraya rin sa malaking bagay. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. God watches how we manage what He has already entrusted to us. Amen? Binabantayan ng Diyos kung paano tayo maglingkod, kung paano kung inuuna mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Dahil kami naman talaga, nung kami naging lingkod na ng Diyos, hindi ko po akalain na kami magiging lingkod ng Diyos. Pero, pag ikaw na pala ang magiging lingkod ng Diyos, unti-unti kang pinagtitibay ng Panginoon. Tinuturuan ka ng Holy Spirit. At talaga, ang kalooban niya ang gusto mong tuparin. Sundin, wala ng iba. Amen? Kaya yung aking mga anak doon sa Orbes Tondo, sana nga nanunood sila. Nandito ang inyong pastora. Kasi, kaya sabi ko lagi kong sinasabi sa kanila na maglingkod kayo. Sundin nyo ang kalooban ng Diyos. Unti-unti naman silang nagiging deeper sa salita ng Diyos. Amen? God watches how we manage what He has already entrusted us. Kasi tayo binabantayan ng Diyos kung paano natin pinangangasiwaan ang mga bagay na pinagkakatiwala niya sa atin. Unfaithful stewardship includes working diligently, paggawa ng masigasig, avoiding unnecessary debt, pag-iwas sa hindi kinakailangang utang. Pero mukhang mayayaman ang anak ng Diyos dito sa Hawaii. Saving wisely, mag-ipon ng matalino. Giving generously, pagbibigay ng bukas palad. Amen? Managing resources with integrity, pamahala, mga mapagkukunan ng may integridad. Before God entrusts greater blessings, we often test our faithfulness, ang ating pananampalataya with smaller responsibilities. Bago ipagkatiwala ng Diyos ang mas malaking pagpapala, madalas niyang sinusubok ang ating katapatan. Amen? Gamit ang mas maliit na responsibilidad. As in the parable of talents, kung alam niyo po yung istorya po ito, doon po sa Matthew 25, chapter 25, verse 14 to 30, the servants who faithfully manage their master resources receive greater responsibility and reward. Amen? Kaya may reward tayo sa Panginoon. The servant who buried his talent lost what he had. Kaya God blesses faithfulness, not laziness. Huwag po tayong tamad. Pinagpala ng Diyos ang tao ng masipag, tapat, responsable sa mga gawaing pinagkatiwala niya. Hindi niya kinalulugdan ang katamaran kapag tayo matapat sa maliit na bagay at patuloy na nagsisigap habang nagtitiwala sa Kanya, sa ibubuhos niya ang Kanyang pagpapala sa ating buhay. Oh, hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Number 4, generosity brings God blessings. Ano ba yung generosity sa Tagalog? Mapagbigay, no? Mapagbigay. Kaya sinabi po dito sa Lucas o Luke 6:38, given it will be given to you. For with the measure you use, it will be measured to you. Mangagbigay kayo
at kayo ay bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw. At ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isusukat ay doon kayo susubukan. Kaya, giving is not about manipulating God. Hindi po. To making us rich. It's an act of worship po. Gratitude and trust. Kaya pag tayo ay nagbigay, huwag niyo po natin tignan kung sino pong tumatayo. Ang tignan niyo ang Panginoon. Amen? A generous heart reflects God's own character. As we bless others, God often provides more. More po, more. Not merely for your comfort, but so we can continue to be a blessing. So, palakpakan natin ang Panginoon. Ang isang mapagbigay na puso ay sumasalalim sa sariling katagian ng Diyos. Habang pinagpala natin ang iba, madalas na nagbibigay ang Diyos ng higit pa. Hindi lamang para sa ating kaginhawaan, kundi upang tayo patuloy na maging isang pagpapala. Amen? The widow at 1 Kings 17 gave her last meal to the prophet Elijah. In obedience to God, the Lord miraculously sustained her household through the famine. Amen? God honors sacrificial faith and generosity. Pinaparangalan ng Diyos ang mga taong nagbibigay ng may pananampalataya at pusong mapagbigay. Kahit may personal silang pangangailangan kapag inuna natin ang Diyos at nagtitiwala sa Kanyang paglalaan. Siya ay tapat na mapagbigay sa sapat at higit pa ayon sa Kanyang perpektong kalooban at sa tamang panahon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. God trusts timing for financial breakthrough. Amen? Sa Habakkuk 2:3, do it linger, wait for it. It will certain come and it will not delay. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit, mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Hintayin ninyo. Tsak na mangyayari at hindi maantala ito. Oh, hallelujah! Palakpakan natin. Diyos na buhay, kaya maghintay kayo sa ating breakthrough. Huwag tayong atat. Lagi ko nga pinipris talaga doon sa Orbis Tondo. Maghintay tayong mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi mababali. Ang kanyang mga lahat ng pinangako ay kanyang tutuparin. Amen? Sometimes we pray for financial breakthrough but experience delay. Nung itong delay, hindi ibig sabihin, God delay is not denial. Amen? God delays are often seasons of preparation. Hinahanda ng Diyos, hindi lang po best, very best para sa'yo. Amen? During those times, He developed our faith. Habang tayo po ay naghihintay, tinitignan niya ang inyong faith, ang wisdom, and patience, and dependence on Him. His timing protect us from receiving blessings before we are ready to handle them. For example po, si Joseph endured slavery. At hindi lang po slavery, hindi lang po siya naghirap. Na imprisonment pa siya before God elevated him to lead a nation. Nasa Genesis 37 to 41 po yan. The delay prepared him for a greater responsibility. Parang si Spider-Man po yan. Kaya dito, as a believers, we should pray faithfully for God's provision. Work diligently and honestly. Be wise in managing finances. Avoid greed and dishonest gain. Give generously with a joyful heart. Trust God's perfect timing. Thanks God in every season, whether in abundance or need. Palakpakan natin ang Diyos na buhay.
dear brother and sisters. Perhaps today you are carrying financial burdens o hindi lang po sa financial, sa kagalingan. Bills may be filing up. Marami na po tayong bills. Opportunities may seem limited or your income may not be enough. Do not lose hope or do not lose heart. Pinapasabi ng Diyos ngayon, your breakthrough is on the way. Oh, hallelujah! Ang ganda ng sinabi ng Panginoon, ba't ganyan lang kayo pumalakpag? Pag sa Orbis dyan, yung mga anak ko doon sa Orbis, ay yung palakpak. Tayo pa sila. Oh, ulitin ko po, your breakthrough is on the way. Amen! Ganyan ang mga anak ng ngaway. Remember that our provider is not limited by the economy, inflation, or human circumstances. The God who feed Israel in the wilderness multiplied the loaves and fishes and cared for the early church in the same God we serve today. Amen? Ang Diyos na nagpakain sa Israel sa ilang, nagparami ng mga tinapay at isda at nag-alaga sa unang simbahan, ay siya ring Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. Keep walking in obedience. Amen? Keep walking in obedience. Continue to pray, work faithfully, and trust His promises. Amen? Your breakthrough may not come according to your timeline, but God is never late. Hindi po nahuli ang Panginoon. He knows your needs before you ask. Bago po tayo manalangin, alam na ng Diyos kung ano ang idadalangin mo. Amen? Kaya ito ay kanyang ihahanda. Hindi lang po the best, very best ang ihahanda niya sa inyo. Amen? Do not allow financial hardship to work in your faith. Pag tayo medyo, tayo nang lulupay-pay, wag po. Mas lalo tayong kumapit sa Panginoon. Instead, let it deepen your dependence on God. Pag tayo ay nagkasakit o nagkaroon tayong malalang sakit, minsan tayo ay nanlupay-pay na. Nababawasan na yung ating faith. Pero sinasabi ko mga kapatid, my brothers and sisters, lalo kang kumapit sa Panginoon. Amen? The Lord is preparing blessings that will not only meet your needs, but also enable you to bless others and bring glory to His name. Kaya ako'y nagpapasalamat po na almost na narito, ginamit sa ministry doon sa Orbis Tondo. Kaya nandito ako ngayon, personal po kayong pasalamatan. Bahala na Diyos ang ibalik sa inyo lahat ng inyong mga tulong. Amen? Financial blessing is not measured only by the amount of money who possess. True prosperity is living under God's favor, having enough for our needs, contentment in every season, and the joy of being able to bless others. When we honor God, trust Him as our provider. Amen? Steward our resources faithfully and live generously. We possession ourselves to experience His provision according to His perfect will. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to bless you abundantly. Ulitin ko po. And God is able to bless you abundantly. Amen? Kaya ako po ulit para mag-amen po kayo. Kasi tinitignan ng Panginoon kung paano kayo manampalataya sa kanyang salita na binigay ngayon. Amen? So that in all things at all times, sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras,
having all that you need, you will abound in every good work. Amen? Palakpakan natin ang salita ng Diyos. God's financial blessing is not merely about increasing your income. It's about increasing your faith. Kasi po, kung may pananampalataya ka, na lahat ng pinangako ng Diyos sa inyong buhay, aba, anong susunod? Di ang mga hiniling mo sa Diyos na pagpapala. Di po ba? Amen? Kaya napakahalaga ang inyong pananampalataya. Ayon sa inyong pananampalataya. Gusto mong gumaling, manampalataya ka. Gusto mong magkaroon ng house sa lot, manampalataya ka. Gusto mo lang magkaroon ng Mercedes-Benz, manampalataya ka. Di po ba? Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. And your impact to His kingdom. As you seek Him first and remain faithful, trust that the Lord is provide all you need. In His perfect time and for His glorious purpose. Kaya sabihin natin lahat, God is the God of breakthrough. Again, God is the God of breakthrough. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. To God all be the glory. Nakalimutan ko nga pala. Patiin ko muna yung aking pamangkin. Happy birthday, David. Do you have something to say? Come here, David. Hallelujah. I want to give thanks to the Lord for giving me another year of my life. And I just want to thank Him for being so faithful to my family and I. I want to thank Him for, just always being so good to us. And really, God is so good. Yeah. Amen. Hallelujah. Happy birthday. God bless you. Bless you in every Happy area birthday, of David. life. I wish you all the best. I love you, son. Bless you. Let Everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. A praise in the valley, praise in the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting, praise when I'm numbered, praise when surrounded. Praise is the waters my enemies drowning. As long
Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Let's praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Hey, 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 let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Amen. hallelujah. Hallelujah. Happy days. Happy day. Ano? Ano pang lyrics? Oh, happy day. The greatest day. The greatest day in history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Why? When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are. Endless joy, perfect peace. Every pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never need the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. I know forever I change. Hallelujah. And oh, what a glorious day, what a glorious way.
Praise you, wonderful Jesus. name.